Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan, siya si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakanin ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sino man na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala, kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karneng hindi ipinagbabawal, at ipinayo na magkunwari siyang ang karneng baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niyang sapul pagkabatay naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din, sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon ay saka ko pa tinalikdan ang aking relihiyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na rin iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya't tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan. Ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos." Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya, kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito, kaya't ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa Kanya." Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban, ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aki tagumpay ang iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas, kaya ikaw, poon, ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot, humanay man sila sa aking palibot. Halika o Diyos, iligtas mo ako, lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zakeo, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito.
Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zakeo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian, at kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay November 21. Kapistahan po ngayon sa wikang Ingles, the Presentation of Mary. Ngayon, huwag po tayo malilito kasi po, dalawa po yung untitled ay presentation. At kung hindi po tayo maingat, malilito tayo. Today po ay presentation of Mary. Yung isa naman po ay presentation of the child Jesus in the temple. Ito pong pangalawang ito ang nasa Banal na Rosaryo, the fourth joyful mystery. Ano po ang pagkakaiba? Ito pong unahin ko po itong sa joyful mystery. Ito pong sa joyful mystery, the presentation of the child Jesus at the temple, matapos pong magsilang ang mahal na birhen, ay kinakailangan niyang ipresenta ang kanyang sarili at ang sanggol sa templo ng Jerusalem bilang pagpupugay, pagsamba sa puong may kapal na nagsasabi sa kanilang kautusan na ang bawat panganay ay banal sa Panginoon at dapat ialay sa Panginoon. Kaya yan po ang presentation of the child, ang batang si Jesus, the child Jesus in the temple. Yung po namang kapistahan ngayon ay the presentation of Mary. Ano po ang ibig sabihin nito? May kaugnayan po ito sa kanyang Immaculate Conception o paglilihi sa kanya na walang bahid ng kasalanang orihinal. Bata pa po ang mahal na Birhen Maria, na-realize na niya ang kanyang special vocation or calling to the Lord. Kaya bata pa siya ay inihandog na niya ang kanyang buong sarili, ang kanyang buong buhay sa ating Panginoon. Ito po ang paghahandog ng Mama Mary sa kanyang sarili nung maliit pa siya, presenting herself in loving kindness and service to the Lord who exempted her from original sin dahil siya po ang hihirangin na maging ina ng kabanal-banalang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo naman po ngayon, may ibang klaseng presentation ika nga sa pamamagitan ng kwento ng Zacchaeus. Ito po si Zacchaeus ay publikano, tax collector, na ang turing sa kanya ng mga nakatataas sa mga Hudyo ay makasalanan. Subalit sa araw na ito, nung narinig niya na si Jesus ay nasa area, agad po siya nagdesisyon, kailangang makita ko si Jesus. Yan po ang isang aral sa atin. Dapat kailangang makita natin si Jesus. We have to look for Jesus. We have to long for Jesus. Dapat hanap-hanap natin ang Panginoon. Di ba may kanta nung unang panahon, hinahanap kita
sa aking panaginip. Hanap-hanapin natin ang Panginoon. Pangalawang lesson, anong ginawa ni Zacchaeus? Upang makita niya ang Panginoon, dahil siya ay pandak, umakyat siya sa punong kahoy para makita niya ang Panginoong papalapit na. Anong ibig sabihin nito? Hindi lamang tayo dapat maghangad na makita ang Panginoon, dapat aksyonan natin ito. Ano bang kinakailangan para makita natin ang Panginoon? Magdasal, alalahanin siya sa ating puso, isip at damdamin, pumunta sa simbahan, pumunta sa chapel, mag-adoration sa Blessed Sacrament, sumimba o anumang bagay na makapagpapalapit sa atin sa Panginoon. Dapat aksyonan natin ito. At hindi tayo mabibigo. Katulad ng si Zacchaeus na nakita ng Panginoon, natuwa pa nga ang Panginoon. Sabi, Zacchaeus, bumaba ka dyan sapagkat kakain ako sa bahay mo. Pag tayo ay naghahangad at gumagawa ng paraan upang makapiling ang Panginoon, kakain ang Panginoon sa atin. Ibig sabihin, makikisalamuha, magiging kapiling natin ang ating Panginoon. Ano naman ang pagpresenta ng Zacchaeus sa Panginoon? Ang sabi niya, Lord, makasalanan po ako, hindi po ako karapat-dapat, pero sa araw na ito, inanyayahan ko po ang aking mga kaibigan, mga makakasalanan po kami lahat, upang makita ka, makisalamuha sa iyo. Ito pa rin isang aral. Dali natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala sa Panginoon. Anyayahin natin sila magdasal, magsimba, mag-join sa praise and worship, magbasa ng banal na ebanghelyo, mag-Santo Rosario, mag-family rosary, o anumang bagay na ikalalapit natin sa Panginoon. At si Zacchaeus nagpakababa at sinabi, Lord, makasalanan po ako. Pero kung ako naman po ay nagkasala, ibinabalik ko po ito sa mga pinagkasalanan ko. Ganyan din sana tayo. Kung tayo nagkulang sa kapwa, nagkasala tayo sa kapwa, balikan natin ng higit-higit pa ng kabutihang loob o kabayaran o pagpupuno sa anumang pagkukulang natin sa ating kapwa. At maririnig din natin ang wika ng Panginoon kay Zacchaeus, ang taong ito ay anak din ng Diyos na karapat-dapat sa kaligtasan ng bayan ng Israel. Nawa pagpalain tayo ng puong may kapal, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at nang maging karapat-dapat tayo makaharap ang ating butihing Panginoong wala nang ginawa kundi hanapin tayo. Amen.